Lauri Markkanen at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers maaari daw kunin itong si Lauri Markkanen para sa isang proposed blockbuster trade. Malaking tulong nga daw ito para sa Lakers kapag nakuha nila ito. Lalo at sa ngayon ay unti-unti nang bumababa ang Lakers sa standing sa West. Na ngayon ay nasa pang-pitong pwesto na sila na may record na 11 wins at 9 losses. Isa pa ay pangit din daw ang opensa ng Lakers. Dahil meron lang naman silang offensive rating na 111.3. At sa ngayon nga ay pang-apat ang Lakers sa buong NBA pagdating dito. Ito ay kahit maganda naman daw ang performance ni D'Angelo Russell. Wala na rin daw matinong opensa ang Lakers kapag wala si LeBron sa loob ng court. Habang si Austin Reeves ay nasa second unit na rin daw. At ang iba namang players ng Lakers ay sa depensa nakatuon. Kaya maaari daw kunin ng Lakers itong si Lauri Markkanen na possible ng i-trade ng Utah Jazz. At para nga makuha ito ng Lakers ay kailangan nilang ibigay sila Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino at 3 first round picks. Kapalit nga itong si Lauri Markkanen mula sa Utah Jazz. Ang kagandahan nga nito ay simula nang maglaro ito sa Jazz ay naging all-star player na ito. Nasa ngayon nga ay nag-a-average naman ito ng 23 points, 8 rebounds at 1 steal per game. Maaari nga itong maging number 2 or number 3 option sa isang contender team. Ang maganda pa nito sa Lakers ay magkakaroon talaga sila ng player na kayang magbigay ng scoring at depensa. Kaya hindi na kailangan ng Lakers mag-alala kapag magpapahinga na muna si LeBron sa bench. Habang para naman sa Utah Jazz ay bagay na bagay daw si Rui Hachimura sa kanilang wing bilang small forward. Maaari nga daw itong ilagay bilang starter ng Utah Jazz sa kanilang pupunan. Na bagamat kaunting panahon pa lang ito para sa Lakers pero proven na daw ito. Lalo at 24 years old pa lang daw ito kaya marami pa itong mai-improve sa kanyang laro. Samantalang makukuha din nila ang rookie point guard na si Jalen Hood-Schifino. Na maganda nga daw itong ilagay sa kanilang point guard rotation kasama ni Collin Sexton. Na andyan naman daw si Talen Horton-Tucker ang former Lakers na nakikipag-compete din sa point guard position. Pero hindi naman daw ganun kaganda ang kanyang performance bilang ball handler at playmaker sa Utah Jazz. Kaya mas maganda daw kung bigyan ng Jazz si Jalen Hood-Schifino ng opportunity na ipakita ang kanyang talent. Bukod pa dyan ay nakakuha rin ang Utah Jazz ng mga asset at 3 nga itong first round pick simula 2028 hanggang 2030. Magagamit nga nila ito para sa kanilang future at paggawa ng trade. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito? Samantalang LeBron James sinisisi naman ang pagkakaroon ng injuries para sa Lakers sa pag-struggle nila sa pagsisimula ng season. Lalo at 4 sa kanilang mga rotational players ang wala. At ito nga ay sila Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Cam Reddish at Rui Hachimura. Lalo at si Anthony Davis pa ay naglalaro na may iniindang hip injury. Pero mga idol, ang injuries ay party ng laro sa bawat kupunan. Na mukhang hindi naman talaga ito ang dahilan kung bakit nag-struggle ang Los Angeles Lakers. Dahil sa siyam na talo ng Lakers ay nagmula ito sa above 500 sa mga contender teams. Kaya naman ay puno ng galit ang mga Lakers fans dahil sa pagkatalo nila kahapon sa OKC Thunder. Simula kasi nang maging head coach ng Lakers si Coach Darvin Ham, ay hindi sila nagkaroon ng identity bilang isang offensive team at mas nag-focus sila sa kanilang depensa. Pero nang makaharap nga nila ang Sixers at OKC Thunder na parehas na mga offensive teams, ay hindi rin naman naipakita ng Lakers ang kanilang matinding depensa bagkus ay tinambakan pa sila. Kaya kung mananatili ang Lakers sa ganitong closing sistema, ay malabo silang makapasok ng playoffs kahit nasa 7 seed sila sa standings ng Western Conference ngayon. Lalo at marami pang teams sa West ang mas malalakas kesa sa Lakers kung ang gagawing basehan ay ang kanilang ginagamit na rotation sa kanilang mga players sa ngayon. Kaya tingnan natin bukas mga idol, kung magagawa ba ng Lakers na manalo laban sa Houston Rockets. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.